Kapatid, may bad news. Lahat po tayo ay makasalanan at maging ang mga batang nasa sinapupunan pa lamang ng kanilang ina ay makasalanan na. Sabi po ng Diyos sa Roma 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sin separate us from God at ang nararapat na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi po sa Roma 6 verse 23, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ibig sabihin, lahat po sana tayo ay papunta sa impyerno. Pero kahit po tayo ay makasalanan, minahal pa rin po tayo ng Diyos at gumawa siya ng paraan. Ang Panginoong Hesukristo po ay namatay sa krus para bayaran po yung ating mga kasalanan. Siya po ay inilibing at nabuhay na magulang. Ginawa niya po yun para bigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Kaya po siya tinawag na good news dahil hindi mo na kailangang bayaran pa ang salvation dahil binayaran na po ito ng buo ng ating Panginoon. Ito po'y libreng kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya at hindi po sa gawa o bayad ng tao. Ito po'y tatanggapin mo na lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ito po yung biyaya o yung grace na kusang binibigay po ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Kaya kapatid, sana makilala mo rin ang ating Panginoong Hesukristo. Tanggapin siya bilang Lord and Savior ng iyong buhay. At lagi mo pong tatandaan na hindi yung mabubuting gawa kaya ka maliligtas. Ito po'y dahil sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sabi po sa Efeso 2 verse 8-9, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Hindi po tayo maliligtas ng ating mga mabubuting mga gawa. Ito po'y ginagawa natin dahil tayo po ay ligtas na at ito po yung bunga ng kaligtasan. Kahit gaano pa natin piliti na maging mabuti, lahat po tayo ay nagkasala at nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang atin pong mga mabubuting gawa ay parang maruruming damit kung ihahambing po sa kabanalan ng Diyos. Hindi po natin kayang mabayaran ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, dahil ito po ay isang kaloob na hindi kayang tumbasan ng anumang gawa ng tao. Sabi po sa Isaiah 64 verse 6, lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa nating maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat, gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Kaya po ang tanging daan sa kaligtasan ay walang iba kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sabi po sa John 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kapatid, ngayon yung araw ng kaligtasan. Tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo bilang Lord and Savior ng iyong buhay at sa gayon magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan.